Zaldico at si Martin Romualdez sa loob ng Forbes Park. Kaya yun lang yung target namin. Sinabi ko din sa mga residents sa loob ng Forbes Park na ang plano ko is just for Martin Romualdez and Zaldico. I want to see for myself what they have stolen from the people. Si Kiko Barsaga Unity. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? Kiko Barsaga, pakawala daw ni Sara Duterte. At Sara Duterte naman ay naninindigan na hindi niya gaanong kilala si Kiko Barsaga at hindi niya pakawala ito, no? At Sara Duterte naninindigan at nagsalita sa social media na si Kiko Barsaga ay hindi niya gaanong kilala at sa katunayan nga, no? Sa mga paratang sa kanya na siya daw di umano ang nag-utos kay Kiko Barsaga upang magsulong ng pag-alsa o revolusyon, no? At sinabi pa niya na si Kiko Barsaga ay hindi nga daw ito nakikinig sa kanyang mga magulang at sinabi pa niya mas lalo na kung si Sara Duterte ang mag-utos sa kanya, no? So, ibig sabihin talagang gawa-gawa lang ito ng mga tao, ginawang issue doon kay Sara Duterte, no? At sabi pa nga ni Sara Duterte na ang punot dulo at ang dahilan ng mga issue na ito ay political issue, no? Political issue po ito, galing po ito at dahil po ito sa talamak na korupsyon na nangyayari sa ating bansa ngayon, no? Kaya gumawa sila ng mga issue at lahat na lang ng mga issue at yung kaguluhan sa bansa natin at yung mga kaganapan ngayon, no? Sinisisi nila lahat kay Sara o kaya sa mga Duterte. Yun po pag-uusapan natin ngayon, mga bossing, no? Reaction po tayo ngayon. Reaction, no? Para po sa mga politikong nakaupo ngayon, no? Kung gumagawa po sila at tama po ang kanilang ginagawa ay atin pong palakpakan. Ngunit kung gumagawa po sila ng kabulastugan, no? O kung hindi nararapat para sa taong bayan, ay banatan po natin mga boss, no? So ngayon, ito po ang issue na pag-uusapan natin sa umagang ito, mga boss. Titingnan po natin yung issue. Kiko Barsaga ay pakawala daw po ni Sara Duterte. Unang-una, kung titingnan natin, ang layo po, no? Ang layo po ng katotohanan ng sinasabi nila sapagkat Kiko Barsaga ay isang kongresista kung saan nagmumula sa Cavite. At Sara Duterte naman ay isang ating Vice President na nagmumula doon lang po sa Davao City sa Mindanao, no? At malabong mangyari na siya yung pakawala kay Kiko Barsaga, no? At yan ay fake news na naman, no? Sapagkat kung titingnan natin talagang nag-iisang congressman, no? Nag-iisang congressman na lumalaban at isusulong yung anti-corruption. Nakikita po talaga ni Kiko Barsaga na ang ating pamahalaan po ngayon ay talagang hindi na mapagkatiwalaan, no? Totoo yan, hindi mapagkatiwalaan kasi kung makikita natin kaliwat kanan po talaga yung korupsyon nakawan sa ating gobyerno ngayon. Kaya si Kiko Barsaga ay saludo po ako sa iyo, Boss Kiko Barsaga, no? Nag-iisang congressman na matapang batang congressman sa kongreso na kung saan siya lang ang nakakagawa dito, no? Ang salungatin ang administrasyon natin ngayon, no? Pag nabalik na yan sa ekonomiya natin, we can start allocating those funds into projects that could help improve our country and our economy. We can start building more schools, we can start building more hospitals, everything. Infrastructure projects, education projects, health-related projects, everything once we take what is stolen from us that lies beyond those gates. Sir, sinong tao po ang nandyan na pinapanawagan niyo po? Sino pong official ng gobyerno? Nabaltaan ko may bahay dyan si Zaldico at si Martin Romualdez sa loob ng Forbes Park. Kaya yun lang yung target namin. Sinabi ko din sa mga residents sa loob ng Forbes Park na ang plano ko is just for Martin Romualdez and Zaldico. I want to see for myself what they have stolen from the people. Wala namang pagbubulo, sir. Wala naman tayong... Wala yun. We will not open fire. We did not even bring weapons. Hindi ko alam sa iba, pero ang sabi ko sa lahat ng mga tao ko, no weapons. We won't bring any weapons. Pag babaril na kami,
okay lang. Well, the tree of justice, of progress, is nourished by the blood of martyrs. And ganun talaga yon. Minsan, kailangan talaga may mga mamamatay para sa kinabukasan natin. And kung kami yun, edi that's fine. Because the Filipino people has always removed corrupt officials through peaceful protest. Hindi tayo gagaya sa Nepal, hindi tayo gagaya sa mga nangyayari sa ibang bansa. We will do this peacefully. We will get Marcos to resign peacefully. And this is just the first step. Every day from now on, we will be protesting at various subdivisions, yung mga pinakamayamang subdivision kung saan nakatira yung mga congressman, para makita nila na just as the ordinary people, the poor people are afraid to lose their houses during typhoons and earthquakes, ngayon, sila naman yung makakaramdam ng feeling na yung kalaban nila, yung mga naghahanap ng hustisya ay nasa labas na ng mga gates nila. Muntik na sanang malutas yung issue, malutas yung problema sa korupsyon. Ngunit, nakapagtataka dahil po tinigil po ito. No? Pinatigil po. Bakit pinatigil? Alam naman natin na may nakawan sa gobyerno. Alam natin na may corruption. No? At ito yung problema ngayon ng bansa. At yun ang tinututulan na ang taong bayan at ni Kiko Barsaga. No? At sapagkat malaking problema po iyan talaga sa taong bayan na sa ating bansa. No? Isa po itong malaking krimen. No? Kaya po, kung titingnan natin, si Kiko Barsaga ay isang matapang batang kongresista na nagmula sa Cavite na sinusulong po, no, ang anti-corruption, no. Ito po talaga ay problema ng bansa, hindi lang po kay Kiko Barsaga, no. Problema po ito ng taong bayan. Kung makikita po natin yung nakaraang rally po ay talagang yung mga tao ay walang kapaglagyan, no. Walang mapaglagyan sa galit, sigaw na hinahanap o nang hihingi ng hustisya, no? Sa politiko ay sisingilin, no? Singilin po sa pera. Kasi pera ng taong bayan yan, no? At yung pera, sabi niya, na yung pirang makukuha natin, no? Talaga po sigido talaga na kukunin yung pera, no? Ibig sabihin nun, diyan mo makikita ang totoong taong may malasakit po sa kapwa. Sila si Saldico, Martin Romualdez at ang iba pang mga politiko na mga mayayaman. At mayroon pa silang headquarters diyan sa loob, no? At talagang gwardyado pa. So, kitang-kita naman po natin nung nakaraang rally, no? Kitang-kita po natin dahil nandun po tayo na talagang grabe, sobrang dami ang troops na nakaharang po talaga. At talagang protektado po. Sabi ka nga ng taong bayan na baliktad yata yung mga magdadakaw sa gobyerno ay pinoprotektahan. Samantalang yung mga tao na naniningil at yung mga tao na naaapi at naagrabyado ang taong bayan, ayon pa ay talagang hinaharangan, no? At ang pinoprotektahan ay yung mga magnanakaw sa gobyerno. At sabi pa nga ni Kiko Barsaga na hindi siya matakot mamatay. No, sabi niya, hindi naman tayo takot mamatay dahil lahat naman po tayo ay mamamatay. Sinabi ni Sara Duterte. At pakinggan natin, titingnan natin kung anong sinasabi niya tungkol po dito sa issue na siya daw po ay pakawala ni Kiko Barsaga, no? Unang-una, mukhang malayo po talaga, no? Malayo talaga na si Sara yung nagpakawala kay Kiko Barsaga. Maaaring iisa lang po ang pinaglalaban po talaga ni Sara Duterte at Kiko Barsaga. At ganun man din sa taong bayan na sumasama sa rally. No? Kasi kung titingnan natin ang sinabi ni Sara Duterte dito sa kanyang interview sa social media na sabi niya na si Kiko Barsaga ay hindi nga po ito nakikinig. No? Hindi nakikinig sa kanyang mga magulang. How much more na makikinig siya kay Sara Duterte? Na? Ika nga, si Kiko Barsaga ay may paninindigan talaga. May paninindigan lang po talaga si Kiko Barsaga na kung ano yung tama at yung mali po talaga. Yun po ay talagang magandang prinsipyo at ugali po talaga ng tao. At sinabi pa nga ni Sara Duterte dito sa kanyang interview. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barsaga, isa siyang tao na ma-handle
ng kahit sino man. Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi unity yun ha. Si Kiko Barsaga unity. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? Hindi ko pakawala si Kiko Barsaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congress, flood control, yan, laging may corruption dyan. Farm to market roads, laging may corruption dyan. Yung pagsira ng highway, ma'am, bagong highway sirain, tapos sementohin natin ulit. Anong tawag dun sa ganon? Road repairs. Road repairs? Road reblocking, no? Ang tawag dyan. Sirain, ayusin, sirain. Yan. Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon, ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Because Sa akin na nga, personal opinion ay hindi po ito talaga kasinungalingan lang o issue lamang, no? Sapagkat nakikita po natin talagang talamak na corruption na sana'y matutukoy na kung sino talaga ang pasimuno sa corruption na ito. At sino talaga, may utak talaga nito eh. Iisa na lang talaga yung hindi pa na nalulutas eh. Kasi kung din lang sana pinatigil yung Blue Ribbon Committee ay tapos na sana ang usapang ito at tapos na sana ang problemang ito at may mapanagot na po sana sa nangyayaring corruption ngayon, no? Ika nga, sabi nila, walang Diskaya o walang Bryce Hernandez, walang Saldico, walang Martin Romualdez, kung walay sino? Yan, okay. So, kunik-kunik na yan, no? So, hindi maaaring lalabas yung pirang ninakaw na yan kung hindi po yan pirmado sa ating administrasyon o sa ating Pangulo ngayon. Kaya nga, ang sigaw ng taumbayan talaga ay Marcos resign sapagkat ang lahat ng nakawan at corruption ay imposible na walang alam po ang ating Pangulo, no? Walang alam po si Marcos ngayon, no? Kaya nga, maraming mga kritiko o nagrarally na talagang gusto lang pababain si Marcos dahil siya po ang tinutukoy o siya po ang tinutukoy na utak po ng nakawan sa gobyerno ngayon. At sinabi pa nga dito ni Sara Duterte, ito malaking hamon talaga, no? Hamon talaga ni Sara Duterte na kung talagang hindi bangag o hindi adik ang ating Pangulo. Inuulit-ulit niya ito noon pa, no? Inuulit-ulit niya na para po clear at patas po, talagang magpa-drug test po siya. Para po transparent na talagang hindi nga siya gumagamit ng illegal na droga, no? Sapagkat ito po yung talaga yung mga sinusulong ng mga Duterte dati na war against drugs o kontra droga, no? Kasi hindi po nakakatulong po ito talaga sa bansa natin, no? Kaya sa ngayon, sila po ay gumagawa ng ICI, no? ICI. Kumbaga, gumawa sila ng sarili nilang investigasyon, no? Para po mapagtakpan nila lahat ang kanilang kasinungalingan, no? Hindi po pwede yan. Dapat tinutuloy po yung Blue Ribbon Committee dahil doon po pinag-uusapan doon sa ating mga congressman, no? Sa ating senado. Pinag-uusapan po sa Senado kung ano po talaga, sino po talaga ang nasa likod ng corruption na ito, no? So, para po sa mga nanonood dyan at saka nakikinig sa mga balita ngayon, no? Timbangin nyo kung
talaga bang totoo ang kanilang paratang na si Kiko Barsaga ay pakawala ni Sara Duterte? O kung si Sara Duterte ba talaga yung nagpakawala kay Kiko Barsaga? Sapagkat magkaiba po ang kanilang paninindigan dito. Ngunit magkaisa lang po ang prinsipyo nila, yung anti-corruption. Huwag naman natin sanang isisisi lahat daw ang Sara Duterte o sa mga Duterte kung ang nangyayari sa ating bansa ngayon ng kaliwat kada rally, ito po'y pagtutol sa korupsyon. Hindi po ito tungkol sa politika, no? Kung ikaw, Pilipino at nakatira sa Pilipinas, kailangan po makialam ka, makisali ka, at maninindigan ka sa tama at mali, no? Kung sakaling kayo po ay talagang naniniwala na may corruption po talaga, no? Di maninindigan ka. Pira mo yan, pira natin yan, pira ng taong bayan yan. At kailangan po talagang mabalik sa taong bayan upang magamit po ito sa mga proyekto para sa tao, no? Tulad na lang ng flood control project. Flood control project, instead na kukontrol yung flood, nagiging uncontrol, no? Dahil po ito'y nawala po ang pera na pang-budget sana at pangpagawa ng flood control, pagpagawa ng mga kalsada upang magiging mabilis yung travel natin, no? Lahat ng mga motorista dyan, sa lahat ng mga traveler, no? Hindi po sana maging problema pag maganda po yung mga kalsada natin at yung mga tulay, no? Na araw-araw natin dinadaanan. So, ngayon, makikita natin, hindi na nakokontrola yung baha at ang mga kalsada natin, sira-sira. Mga tulay natin, wala, sira-sira. Hindi nagagawa. At sinabi doon, bayad na yan, ha? Kasi taon-taon may lumalabas na budget yan. Bayad na yan. Ngunit wala pong nagagawa. Biro mo, binayaran kayo, tapos hindi nyo ginagawa. Ano yan? Ang tawag, isang tawag dyan, ghost project. So yan po mga kababayan, at thank you for watching. This is GB Channel PH TV. Mabuhay po kayong lahat.